today's video ay gagawa tayo ng bicho-bicho with cinnamon. So, first step ay maghugas tayo ng kamay. So, nakapaghugas na ako kanina ng aking kamay. Next guys, ay i-prepare natin ang mga ingredients. So, ito yung mga ingredients. 3 cups of all-purpose flour. Mas maganda to kasi sa natural flour lang. Then, 3 tablespoons of sugar, white sugar. Then, ito ay yeast, 2 tablespoons. Then, 1 cup of fresh milk or milk. Then, melted butter, 1/4 melted butter. Konting asin. Then, 1 piece of egg. Then, meron tayo ditong stir para pag hinalo natin yung egg, butter, tsaka milk. Tapos, isang malaking haluan pa. Okay? Tapos, meron tayo ditong ganito, panghalo mamaya ng mga flour. So, ano pang hinihintay natin? Umpisahan na natin. So, guys, first step, alisin nyo muna yung stir. Babasagin muna natin to. Ay, hindi, wag na dito. Ay, magpabiyak sa akin ng itlog. Ayan guys, so ayan na yung itlog. So, itabi nyo na to. Tapos guys, imimix natin itong mabuti. Dapat mawala na yan, yung pinakabuo doon. Okay, so okay na muna to dahil may ihahalo pa naman tayo. So guys, next nyan ay melted butter. Yung 1/4 na melted butter natin, isasama na din natin siya sa egg. Mas maganda guys na melted butter kaysa dun sa buong butter kasi guys mas madali siya na compare sa dun niya kasi pag ganon dudurugin mo pa, mahirap maghalo. Then sasama din natin dito ang milk, this one. So stop muna, unti-unti lang tayo maglagay ng milk. Saluin natin guys. Lagyan na natin lahat. Inadahan-dahan ko lang dahil baka maano siya, matapon. So, ayan guys. Nakita niyo naman po yung difference. Ayan na siya ngayon. Pero, haluin pa rin natin siya hanggang maging ano na siya guys. Hanggang wala na yung parang, ayan, okay na pala guys. Pero haluin pa natin siya ng konti. Oh my God! So guys, ayan yung difference. Para siyang, nung nilagyan natin siya ng milk, hindi na siya masyadong naging buo. And so, itin pa natin yung butter. Okay. Konting-konti lang po yun. So guys, haluin nyo ng haluin. Hanggang sa maging ano na siya, whitish na kahit konti lang yung yellow. So guys, okay na to. Para sa akin, okay na yung ganitong color. Yan, okay na yan. So guys, i-aside muna natin siya. Lagay muna natin siya sa gilid. Yan, nasa gilid muna siya guys.
Urong natin para natin. Tapos, like, ito guys na yung 3 cups. Dito sa 3 cups guys, ay ilalagay natin yung sugar. Then, the yeast. Tapos guys, haluin nyo lang to. Gamit to kasi pag iyon, mag-ano-ano siya. So guys, nahalo ko na to. So kunin na natin yung nileft aside natin to. Then dagdag natin sa kanya yung salt. Then haluin natin para matunaw siya. Kasi pag dito hindi siya matutunaw guys. Dapat liquid yung kasama niya para matutunaw siya. And kailangan niya matunaw dahil baka yung magiging bicho-bicho natin ay maalat. So, ayan. Haluin nyo lang siya ng haluin, guys. Maging white na talaga siya. So, I think guys, okay na po to. Ayan na siya. So, guys, ngayon naman ihahalo na natin to dito sa flour. Alisin muna natin itong stir. Lagay natin siya dito. And, alisin muna natin to. Then, guys, unti-unti lang po pala yung paglalagay nito. Ayan. So, yan muna. Tapos, haluin muna natin siya. Hindi ako gagamit ng stir sa paghahalo ko ng flour at ng egg dahil guys, kumakapit yung flour dun sa stir and baka mamaya ay hindi natin siya matanggal. So, kailangan ganito yung ating panghalo. So, ayan na siya. Dadagdagan pa natin. Lahat na natin guys. Five minutes later. Kukuha muna tayo ng towel dahil isa-set aside muna natin to. So, ito yung towel namin guys. Alisin muna natin to. So, guys, let it cool for 10 to 15 minutes. Para guys, mas maganda yung dough. And, syempre ay hindi siya masyadong sticky. So, takpan na natin siya guys. Tawal yung tatakot nyo guys, hindi yung mga ganito. Kasi, iba to. Mas hindi talaga siya makakaano ng hangin pag towel. Yan. So, takloban muna natin siya. And guys, iiwan ko muna to dito. Alisin ko muna dito yung mga hindi ko kailangan mamaya. So guys, ayun po. Let it cool for 10 to 15 minutes. So guys, iiwan ko na siya dito. So guys, mamaya po babalikan ko po kayo. 15 minutes later. Ayun nga. So, titignan natin yung result. So, based sa aking research ay dapat lalaki itong dough. So, tignan natin. Lumaki siya, guys. Ayan. So, i-insert ko na lang yung picture dito nung bago natin siya kinul. Ayan siya, ayan. So, guys, eto, mamasahin pa natin ito ng ating kamay. So, naghugis ulit ako ng kamay ko. Ay, wait lang pala, guys.
So guys, lagay muna natin tong flour dito. Konti lang kasi para hindi lang sobrang sticky yung flour at maging maganda yung ating product. Tapos dito natin lalagay yung product sa tray. Minsan din guys, kailangan, kunyari, kailangan din natin ng mga extra flour. Lagyan na natin. Ayan guys. So dito, ilalagay natin to. Oh my god. Awesome! So guys, ayan na po yung ating yung dough. So ngayon guys, ay haluin muna natin siya ng kamay. Malinis na po yung kamay ko. So guys, ang lambot niya and hindi naman siya masyadong sticky. Itong dong to. Balik na nga muna natin to dito. So guys, nakita niya naman, hindi siya sticky. Tapos guys, ipa-flat na siyang ganito. At ang gagawin nating design ay twirl. Dapat mahaba siya guys. At flatten siya. Ayan. Na ano siya guys, na ganyan dapat. So, depende sa inyo guys kung mamaya pag pinirito nyo, anong flavor yung gusto nyo. Pero ako, ang twist ko ay cinnamon. Pwede kayong gumamit or pwede namang plain lang. Pero ako, ang gagamitin ko ay cinnamon. Kasi masarap yung cinnamon guys dito. So guys, diba ayan na siya. Pahabain ko pala natin. Habain ko pa siya konti guys. Twirl nyo lang hanggang sa maging manipis siya. Lalo na to, makapal pa siya. Ayan. So ayan, okay na siya. Kapit kayo. Kapit. Yan. Tapos roll nyo lang. So yan guys, roll nyo lang natin ulit. So yan guys, okay na to. Tapos, iganito nyo siya. Tapos, ititirintas nyo siya. Ganito. Ganyan. Tapos ganyan. Tapos ganyan. Tapos, didikit nyo yung doon. So, ito na yung tirintas. Sa panga. Yan. Yan. So, ayun guys yung tirintas. Tapos, ilalagay natin siya dito. Yan, meron na tayong nagawang isa. So, try pa natin gumawa hanggang maubos na ito.
kayo mamaya pag tapos na ako. A few moments later. So guys, ito na po ang aking finished product. Katulad nga po ng sinabi ko, ang ginawa ko pang shape ay twirl. Yung iba guys, mataba. Yung iba mapayat. Hindi na siya magkaka-shape kasi wala lang. Iba-iba ng amount ng dough yung nalagay. So, total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 na ganito yung nagawa namin. Ayan. First step po sa pagluluto ay magpainit po muna tayo dyan ng mantika. Tapos, mamaya po, pag iluluto na natin yung dough, hinaan po natin yung apoy para hindi masyadong masunog yung bitcho-bitcho. So guys, kagaya nga po ng sinabi ko, ito yung po yung cinnamon powder. Dadali na natin siya doon. Si mama po yung paglulutuin ko dahil baka matalsikan ako at hindi ako pwede. Then, ayan, yung mga bicho-bicho, iluluto na siya isa-isa doon. Nakakuha na ng isa. Then, guys, baka tanongin nyo, ba't hindi nila ganito? Pagkatapos pa namin siya iluto, doon nyo pa lang siya ididip dito, guys. Ayan. Cinnamon to, tsaka asukal na puti. Ayan, asukal na puti. So, ayan, guys. Yan guys, ayun, tignan nyo yung isa guys, para siyang fry na agad siya. Or medyo brownish na siya. Malalaman nyo na luto siya guys, pag brown na siya. Yan. And pag medyo crunchy, yun guys. So, kinuha na yun yung sinasabi ko. Then, ididip natin siya doon sa sugar na may cinnamon. Then, kukuha ako ng plato guys, para dun ilagay. Hayat na pala guys. Pero mamaya, lalagay ko ulit siya dito. Pag na-fry na yung oil, diba? Mag-fry. Then, lalagay ko ulit siya dito. Drain pala guys, para drain na yung oil. Lalagay ulit natin siya dito para maganda yung serving. Ayan siya. Lagay na ulit. So, dalawa na. Ayan. Hope you like it guys. Please like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para always updated kayo sa aking vlogs. Bye!